Isang general na may 4 na bituin sa uniporme ang mayabang na si Nico ang kanyang general, at sa matinding pagkabigla, napagtanto niya na nakabangga niya ang kauna-unahang babaeng general ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ang kanyang malamig at hindi maikakailang paghihiganti, na sumasakal sa leg niya, ay nagbukas ng Pandora's Box, isang malawakang korupsyon na yumanig sa buong militar. Ang trahedya ng isang taong nawalan ng lahat at bumagsak sa kailaliman ay nagpapakita kung gaano kaelegante at kalupit ang tunay na kapangyarihan sa pagwasak ng kalaban. 4:00 ng umaga. Ang oras kung saan nagtatago ang lahat ng ilaw at tanging ang malamig na dilim ang dumadagan sa lupa. Ang malaking command post ng Special Operations Command, SOCOM, ay nakalubog sa katahimikan, parang isang larawan na pininturahan ng ink. Ngunit sa pinakapuso ng katahimikan na ito, sa kaibuturan ng pangunahing gusali ng headquarters, sumisibol na ang isang hindi mapatay na liwanag. Ito ay ang opisina ni Lieutenant General Elvira Villarreal, ang commander ng SOCOM. Siya ay isang buhay na alamat, ang kauna-unahang babaeng Lieutenant General na may 3 bituin sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, na namumuno sa SOCOM, na nagsasagawa ng pinakamapanganib at pinakasekretong misyon. Gayunpaman, ang kanyang araw ay nagsisimula hindi sa marangyang opisina kung saan nagniningning ang mga bituin sa kanyang balikat, kundi sa alikabok at putik ng pinakamababang ranggo. Kinuha niya sa lamesa ang kanyang field cap. Ito ay hindi ang pangseremonyal na cap na may maliwanag na 3 bituin, kundi ang ordinaryo, luma, na may kusa-kusot na gilid, na ang mga bakas ng panahon ay nagpapahiwatig ng mas malaking autoridad kaysa sa anumang bagong uniforme. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang sarili. Sa halip na parade coat, nakasuot siya ng isang luma, digital field uniform na walang rank insignia o patch sa ganitong ayos, maaari siyang mapagkamalan na isang ordinaryong sundalo na kagigising pa lamang. Isinara niya ang zipper hanggang sa baba at kinasanayang isuot ang kanyang field cap. Sa ilalim ng visor, ang kanyang malalim at mahinahong mga mata ay naging mas madilim. Ito ay ang mga mata ng isang taong dekada nang nakatingin sa mukha ng kamatayan, sa mga bangin, at sa puso ng kaaway. Ngayon, ang tingin na iyon ay nakatuon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang sariling command. Tahimik siyang lumabas sa hallway at umalis sa gusali ng headquarters ng mag-isa, walang aide-de-camp at walang service vehicle. Ang hangin sa umaga ay matalas, parang talim ng kutsilyo, at ang lamig na tumatagos sa baga ay lalong nagpaliwanag sa isip. Papunta siya sa barracks ng 37th Reconnaissance Battalion, Mandirigma, na direktang nasa ilalim ng command. Ang pagpasok sa buhay ng pinakapayak na sundalo ng walang babala, ito ang kanyang ritual, ang kanyang pilosopiya ng pamamahala, na hindi niya tinatalikuran ni isang araw mula nang maupo sa pwesto. Ang kanyang prinsipyo ay nagsasabi, ang mga bituin ay dapat magningning hindi sa langit, kundi sa balikat ng mga sundalong nakatayo sa pinakamababang lupa, at doon lamang nila makukuha ang tunay nilang bigat. Nang dumaan siya sa guard post ng batalyon, ang natutulog na guwardiya ay sumulyap lamang sa kanya at hindi siya pinigilan. Marahil inakala nito na siya ay isang opisyal na naglalakad sa madaling araw. Kumikilos si Vera na parang isang anino, ang kanyang mga hakbang, na pinanday ng mga tao ng serbisyo sa Special Forces, ay tahimik na lumulubog sa lupa. Palapit na siya sa lumang gusali ng barracks nang makarinig siya ng mahinang tunog ubo ng isang natutulog at isang hindi maintindihang scratching sound, na parang mayroong kumakayod sa malamig na sementadong sahig. Maingat niyang binuksan ang pinto ng barracks numero 3. Ang pinto ay naglabas ng kalawangin na creak. Sa loob, sumalubong sa ilong ang pinaghalong amoy ng pawis, lumang alikabok, at bahagyang amoy ng amag. Kahit sa dilim, nararamdaman ang mainit na hininga ng 12-dosenang kabataang lalaki. Sa mahinang pulang ilaw ng emergency lamp, ininspeksyon niya ang silid. Ang lumang double-deck beds ay nakatayo sa mahabang hanay sa magkabilang gilid ng pasilyo. Ang mga sundalo ay mahimbing na natutulog, mahinahon ang paghinga. Sa pagtingin sa kanilang bata at pagod na mga mukha, nakaramdam si Vera ng bigat sa kanyang puso. Sino sa kanila ang kailangang pumunta sa teritoryo ng kaaway sa isa niyang utos, at isa panganib ang buhay? Ang kanyang tingin ay tumigil sa isang sulok. Isang lumang bunk bed ang umuungol ng malakas. Sa tuwing gumagalaw ang sundalo sa itaas, ang buong istruktura ay umuuga na parang babagsak na. Tahimik na lumapit si Vera at hinawakan ang metal frame, malamig at magaspang. Ang welding joint ay matagal nang basag, at ang ilang bolt ay maluwag na at hindi na nakakakapit. Sa anumang biglaang galaw, ang sundalo sa itaas ay maaaring bumagsak sa natutulog sa ibaba. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng kriminal na kapabayaan. Lumingon siya at tiningnan ang fire extinguisher sa sulok ng barracks. Sa liwanag ng emergency lamp, ito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Sinuri niya ang inspection tag at kumunot ang noo. Ang huling inspeksyon ay kalahating taon na ang nakakaraan, at ang expiry date ay lumipas na 3 buwan.
Sakaling magkaroon ng sunog, ang fire extinguisher na ito ay hindi hihigit sa isang piraso ng scrap metal. Hindi lang ito pagkakamali. Ito ay kapabayaan, isang paglabag sa tungkulin. Isang mapanganib na laro kung saan ang mga buhay ng sundalo ang nakataya. Umalis si Vera sa barracks at naglakad sa hallway. Sa dulo, sa itaas ng pinto na may nakasulat na emergency exit, may nakasabit na emergency lighting sign, ngunit hindi ito umiilaw. Hinawakan niya ang ilaw. Malamig, mukhang matagal nang hindi gumagana. Kung magkaroon ng emergency sa dilim, hindi mahahanap ng mga sundalo ang labasan at sa panik ay maaaring magkaroon ng malagim na aksidente. Ang malamig na galit, na parang lava, ay nagsimulang kumulo sa kanyang kalooban. Ang mga numero at titik sa mga ulat ay laging perpekto. Lahat ay in order, walang insidente, ngunit ang katotohanan na nakita niya gamit ang sarili niyang mata ay nakakatakot. At ito, malamang, ay hindi lang problema ng 37th Battalion. Marahil ito ay isang hindi nakikitang kanser na kumalat sa buong command. Ang mga commander, na abala lamang sa kanilang sariling kapakanan at promotion, ay pumipikit sa pinakamahalaga ang kaligtasan at kapakanan ng mga sundalo. Sino ka? Isang malamig na boses ang narinig sa likuran niya. Lumingon si Vera. Sa dilim, isang lieutenant na may duty officer's armband ang nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay puno ng hinala. Bata, masipag na opisyal, nag-iinspeksyon, maikli at mababang sagot ni Vera. May awtoridad sa kanyang boses. Tiningnan siya ng lieutenant mula ulo hanggang paa, ngunit hindi nawala ang hinala. Saang unit po kayo? Ano ang pangalan ninyo? Ang pag-iisa sa pag-iinspeksyon sa ganitong oras ay labag sa regulations. Regulations. Tahimik na inulit ni Vera. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinuturo ba ng regulations na ito sa iyo na ipikit ang mata sa mga higaan ng sundalo na babagsak na, expired na fire extinguisher, at sirang emergency light? Agad na tumigas ang mukha ng lieutenant. Hindi niya maitago ang kanyang kahihiyan, bulalas niya. Iyon po. Siguro na ipasa lang sa pagitan ng mga turnover. Agad po namin itong aayusin. Agad? Hindi mo ba nakikita ang sundalo na natutulog sa higaan na iyon? Kung bumagsak iyon ngayong gabi, maibabalik ba ng salitang aayusin ang kanyang buhay? Ang boses ni Vera ay tahimik, ngunit nagyayelo. Ang kanyang tingin, kahit sa dilim, ay tumagos sa lieutenant. Hindi sinasadyang umatras ang lieutenant. Akala niya ay isang simpleng sergeant major lamang siya na nakasuot ng lumang uniforme, ngunit ang aura na nagmumula sa kanya ay walang katulad na hindi niya kayang labanan. Ito ay isang nakakabighaning karisma na mararamdaman lamang mula sa isang veteran na may dekada ng serbisyo. Sino po ba talaga kayo? Sa halip na sagutin, lumapit si Vera sa kanya. Bahagyang tinapik ang kanyang balikat, sinabi niya, gawin mo ang iyong tungkulin, at gagawin ko ang akin. Ang nakita ko ngayon ay hindi isang problema na kayang ayusin sa iyong antas. Ngunit tandaan mo, para sa isang sundalo, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga titik sa ulat, kundi ang kaligtasan ng kasamahan na humihinga sa tabi mo. Sa mga salitang iyon, muli siyang humakbang patungo sa dilim. Ang lieutenant, tila nagyelo, ay matagal na nakatayo, nakatulala sa dulo ng hallway kung saan siya naglaho. Malayo pa ang bukang liwayway, ngunit naramdaman niya na isang malaking bagyo ang paparating, at ang sentro ng bagyo na ito ay narito mismo sa kanyang unit. Gumawa na ng desisyon si Vera. Upang tanggalin ang bulok na sugat na ito, hindi siya titigil sa anumang surgical operation. At ang unang target ng operasyon na ito ay ang bagong Corps Commander na malapit nang dumating. Narinig na niya ang reputasyon nito. Si Major General David Dave Valera, na may bansag na ang bakal, ay matibay na naniniwala na ang kanyang buhay ay isang serye ng perpektong tagumpay na walang anumang pagkabigo. Nagtapos siya sa Philippine Military Academy, PMA, nang may karangalan, dumaan sa mga field at staff positions, at ang una sa kanyang mga batchmates na nakakuha ng mga bituin ng general. Ang kanyang karera ay makinis, parang isang highway, at ang kanyang ambisyon ay umabot sa langit. Nakikita niya ang sandatahang lakas bilang isang malaking chessboard, at siya ang tanging manlalaro na nagpapatakbo nito. Ang mga sundalo ay mga pawn lamang para sa kanya, isang disposable material na maaaring isakripisyo para sa kanyang kaluwalhatian. Sa pagkakataong ito, naatasan siya bilang commander ng Joint Special Operations Group, JSOG, na bahagi ng SOCOM. Ang simbolo ng JSOG ay ang bakal na dugo, at hayagan siyang nagdeklara na ang kanyang pagdating ay magiging pagbubuhos ng bagong dugo sa Special Forces na nabubulok sa pagkakampante, at muling ibabalik ang tunay na bakal na disiplina. Sa kanyang mga mata, ang Special Forces ay isang stagnant swamp na masyadong matagal nang nagpapahinga sa mga karangalan ng nakaraang kaluwalhatian. Lalo siyang naiinis sa katotohanan na isang babae ang nakaupo bilang commander ng SOCOM. Anong morale mayroon ang isang unit na pinamumunuan ng isang babae? Hindi pa niya nakikilala si LT Jen. Vera Villarreal ng personal, ngunit hinahamak na niya ito.
itinuturing na isang babae na nagkaroon lamang ng swerteng makakuha ng bituin. Bago ang kanyang assumption of command, inaayos niya ang kanyang uniforme sa kanyang marangyang kondominium sa Maynila. Sa tabi niya, nakatayo ng perpekto si Major Carlos Caloy Ortiz, ang kanyang aide-de-camp, na nag-uulat tungkol sa schedule bukas. Si Caloy ay nagtapos sa parehong academy ni Valera, at siya ang kanyang tapat na tagasunod. Sir, ang Assumption Ceremony bukas ay gaganapin ng alas 10 ng umaga sa parade ground ng headquarters. Hindi bago ang mga misogynistic remarks ni Valera, ngunit ang pagpapakita ng ganitong prangkang pot sa commander ng SOCOM, isa sa pinakamaimpluwensyang figura sa militar ay tila mapanganib. Huwag kang mag-alala Caloy, darating ako at aayusin ko ang mga bagay doon. Hindi mahalaga kung babae o lalaki ang commander, ang militar ay dapat maging militar. Mula sa unang araw, kailangan nating ipakita sa kanila kung sino ang pinuno dito para wala silang anumang labis na ideya. Ngumiti si Valera at dinama ang dalawang bituin sa kanyang balikat. Gumawa na siya ng plano kung paano gagawing kaharian niya ang JSOG. Ang lahat ng desisyon sa tauhan ay gagawin niya ng personal, at ang lahat ng pagsasanay at operasyon ay magiging stage para luwalhatiin ang kanyang pangalan. Nagplano na rin siya ng isang maliit na pagpapakita upang patibayin ang kanyang autoridad at kapangyarihan sa unang araw. Kinabukasan, ang itim na service vehicle ni Valera ay maringal na dumaan sa guard post ng SOCOM Command. Nakasuot siya ng bagong plansang parade coat, perpekto sa bawat detalye. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng pangunahing gusali ng JSOG, ang mga staff officers na nakahanay ng maaga ay agad na lumapit sa kanya. Pinangunahan ng Chief of Staff ng JSOG, ang mga colonel ay tumayo ng tuwid at sumaludo sa kanya. Greetings, sir. Congratulations po sa inyong designation. Ang malakas na pagbati ay humiwa sa hangin ng umaga. Bumaba si Valera sa kotse at inalis ang kanyang sunglasses. Hindi pinansin ng mga opisyal na nakahanay, dumiretso siya sa gusali. Ang ganitong mayabang na pag-uugali ay inaasahan, ngunit ang pagkalito ay sumilay sa mukha ng mga opisyal. Nasaan ang opisina ng Corps Commander? Dito po, sir. Mabilis na itinuro ng Chief of Staff ang daan. Sadyang naglakad si Valera ng malalaking hakbang. Ang tunog ng kanyang boots na umuugong sa hallway ay parang isang prelude na nagpapahayag ng kanyang pagdating. Gusto niyang lahat ng sundalo at opisyal sa hallway ay mapansin siya at magpakumbaba sa harap ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, ang kanyang daan ay hinarangan ng isang figura na nakasuot ng lumang field uniform na dahan-dahang naglalakad sa gitna ng hallway. Uniforme na walang rank insignia, lumang field cap. Maliwanag, isang mababang opisyal o isang sergeant major na kagagaling lang sa field unit. Ngunit ang figura na ito, sa kabila ng paglapit ng isang major general, ay hindi lamang hindi umiwas, kundi naglalakad na parang sa kanya ang hallway. Sumimangot si Valera, saang unit itong walang disiplina na ito? Paano siya naglakas loob na harangan ang daan ng isang general? Ang biktima para sa kanyang nakaplanong pagpapakita ay dumating ng kusa. Hindi siya umiwas. Sa halip, pinalaki niya ang dibdib at nagpatuloy sa paglalakad ng mayabang. Plano niyang ipakita sa walang kuwenta na ito kung ano ang military hierarchy sa kanyang sariling halimbawa. Nang magkalapit na ang kanilang mga balikat, lumingon ang figura na nakasuot ng lumang uniforme at tumingin kay Valera. Mula sa ilalim ng visor ng field cap, tumingin sa kanyang mayabang na mukha ang malalim at mahinahong mga mata. Ang tingin ay napakatahimik na tila nakakatakot, ngunit hindi naintindihan ni Valera ang kahulugan nito o, mas tama, sadyang hindi niya pinansin. Ayaw niyang mawala ang pagkakataon na ipakita ang kanyang autoridad. Sa huli, ang kanyang balikat ay marahas na bumangga sa balikat ng taong papalapit. Sa isang malalim na tunog, bahagyang natinag ang taong iyon. Hindi huminto o lumingon si Valera. Sa isang bahagyang paghamak sa kanyang labi, binitawan niya ang mayabang na tono, tumingin ka sa dinadaanan mo, sapat na iyon. Sigurado siya na ang maikling banggaan at isang babala ay magiging isang malakas na senyas na nagpapahayag na siya ang bagong pinuno ng JSOG. Ang mga opisyal at aide-de-camp na sumusunod sa kanya, na nakasaksi sa eksenang ito, ay nagpipigil hininga. Nagtiwala sa matigas na ugali ng bagong commander, naramdaman nila na ang kanilang serbisyo ay magiging mahirap. Si Valera, na parang walang nangyari, ay nagtungo sa opisina ng Corps Commander. Wala siyang ideya kung sino ang siniko niya. Inakala niya na tinuruan lamang niya ng leksyon ang isang walang disiplina. Hindi niya alam na ang kanyang mayabang na parirala at bastos na pagsiko ay ang simula ng bagyo na sisira sa kanyang napakagandang karera, at ang sentro ng bagyo na iyon ay ang may-ari ng mahinahong tingin na kakasiko lang niya. Gusto lang niyang patunayan ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang ginawa ay katumbas ng pagpindot sa kaliskis sa ilalim ng baba ng isang natutulog na dragon. Noong umagang iyon, pagkatapos ng inspeksyon sa barracks ng 37th Battalion, hindi agad bumalik si Vaira sa kanyang opisina.
Hanggang sa bukang liwayway, nag-iisa siyang naglakad sa buong command area. Ang mga lugar na ito ay pamilyar sa kanya, parang bahagi ng kanyang sarili, ngunit ngayon, lahat ay tila dayuhan. Ang creaking na higaan ng sundalo, ang expired na fire extinguisher, ang sirang emergency exit sign. Ang mga larawang ito lamang ang umiikot sa kanyang isip. Nakaramdam siya ng pagkakasala na habang nasa tuktok siya ng command chain, napalampas niya ang pinakapayak na mga bagay. Nagawi siya sa pangunahing gusali ng JSOG nang hindi sinasadya. Alam niya na malapit nang dumating ang bagong commander, ngunit wala siyang intensyon na subaybayan ang ruta nito o makipagkita sa kanya. Naglalakad lang siya ng walang patutunguhan, sinusubukang pakalmahin ang kanyang magkahalong damdamin. Sa kanyang lumang field uniform, pumasok siya sa gusali dahil gusto niya ng isang tasa ng mainit na kape. Ang kape mula sa vending machine sa lobby ng ground floor ay isang uri ng kaaliwan para sa kanya na nakasanayan na niya mula noong siya ay lieutenant pa. Nang dumaan siya sa lobby at pumasok sa mahabang hallway na patungo sa opisina ng Corps Commander, narinig niya ang malakas na tunog ng boots mula sa di kalayuan at isang grupo ng mga opisyal ang lumitaw. Sa gitna, naglalakad ang isang general na nakasuot ng perpektong plansang parade coat na malinaw na nagpapahiwatig ng isang mataas na commander. Ang dalawang bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa liwanag ng fluorescent lamp. Major General David Valera, ang bagong Corps Commander na papasok sa pwesto ngayon. Sandaling nag-isip si Vera na huminto, ngunit agad siyang nagbago ng isip, walang dahilan para magbigay. Naglalakad lang siya para magkape, at ang hallway na ito ay isang public space na maaaring gamitin ng sinumang military personnel ng command. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kanyang karaniwang bilis sa gitna ng hallway. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa harap, ngunit ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa papalapit na si Valera at ang kanyang entourage. Narinig na niya ang tungkol sa mayabang at despotic na ugali nito. At ngayon, tila pinatutunayan ang kanyang reputasyon, direkta siyang naglalakad patungo sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan. Lumiliit ang distansya. Ang malakas na tunog ng boots ni Valera, na pumupuno sa hallway, ay sandaling huminto sa harap niya, at pagkatapos ay umalingawgaw ng may bagong lakas. Malinaw na hindi siya aalis sa daan. Sa halip, tumigas ang kanyang balikat, at bahagyang nakataas ang kanyang baba, na parabang inaasahan niyang siya ang magbibigay. Ito ay isang malinaw na paghamon. Sadyang gusto niyang gamitin siya bilang biktima para ipakita ang kanyang autoridad. Hindi umiwas si Vera. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Valera. Sa ilalim ng visor ng cap, ang kanyang mga mata ay malalim at mahinahon, parang kalaliman ng dagat. Walang galit, walang kahihiyan, walang takot. Tanging malamig na pagmamasid na tumatago sa kausap. Sa maikling sandaling iyon, nabasa niya ang lahat kay Valera, ang kanyang nag-aapoy na ambisyon, ang kanyang baluktot na sense of superiority, ang kanyang paghamak sa mahihina, at ang kanyang pag-aalipusta sa malalakas. Siya ay hindi isang malakas na mandirigma, kundi isang mayabang na tao na nalasing sa tamis ng kapangyarihan. Si Valera, nang makita ang kanyang tingin, ay natigilan ng isang sandali, hindi iyon ang tingin na maaaring ipukol ng isang nasasakupan sa isang commander. Ang walang ilalim na tingin na ito ay tila tumatagos sa kaluluwa, at ang kanyang mayabang na tiwala sa sarili ay muntik nang magkaroon ng lamat, ngunit agad niyang binalik ang kanyang sarili. Ang pag-atras ngayon ay nangangahulugang pagkilala sa kanyang pagkatalo. Kailangan niyang ipakita sa mayabang na babaeng ito kung sino ang pinuno dito. Isang malalim, hindi kaaya-ayang tunog ng banggaan ang kumalat sa hallway. Ang malakas na balikat ni Valera ay bumangga sa balikat ni Vera. Sa lakas ng pagtama, natinag siya at umatras ng ilang hakbang. Nagawa niyang panatilihin ang balanse sa pamamagitan ng pag-aalalay sa dingding. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang balikat, ngunit walang muscle sa kanyang mukha ang gumalaw. Ang kanyang tingin lamang ang naging mas malamig. Si Valera ay nalasing sa tagumpay. Hindi humihinto o lumilingon, dumaan siya, naghagis ng mayabang na tono, tumingin ka sa dinadaanan mo. Ang boses na iyon ay malinaw na narinig ng lahat sa hallway. Ang mga opisyal na sumusunod kay Valera ay nagpipigil hininga. Ang ilan, nang makita ang lumang uniforme ni Valera, ay nagpahayag ng paghamak, ang iba ay natatakot na sa walang awang ugali ng bagong commander. Wala ni isa sa kanila ang nakakilala sa kanya. Inakala nila na siya ay isang kawawang nasasakupan lamang na nagkaroon ng malas na mahuli sa galit ng bagong tiger. Si Vera, na nakasandal sa dingding, ay tahimik na nakatingin sa umaalis na si Valera. Ang kanyang matagumpay na paglalakad, ang kanyang buong pusong dibdib, lahat ng ito ay parang isang kaawa-awang clown show sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuskos ang masakit na balikat. Mabilis na mawawala ang pisikal na sakit, ngunit ang banggaan na ito ay hindi lamang pisikal na kontak. Ito ay isang harapan na banggaan ng dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang pilosopiya. Ang kanyang mundo, kung saan sinubukan niyang unawain ang sakit ng mga sundalo, at ang mundo ni Valera,
kung saan siya ay umaakyat sa tuktok ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagyapak sa kanila. Dahan-dahan siyang tumayo at muling nagtungo sa coffee vending machine. Ang kanyang mga hakbang ay naging mas mabigat, ngunit mayroon itong hindi matitinag na determinasyon. Gumawa ng napakalaking pagkakamali si Valera ngayon. Inakala niya na siniko niya ang isang hindi kilalang babaeng military personnel, ngunit sa katunayan, tinamaan niya ang pinakasensitibong mekanismo ng isang malaking makina na tinatawag na SOCOM. At ang makinang ito ngayon, upang protektahan ang sarili, ay magsisimula ng proseso ng pag-alis ng depektibong bahagi. Ang init mula sa paper cup ng kape ay lumipat sa kanyang mga kamay, ngunit ang init na ito ay hindi makapagpainit sa kanyang nagyayalong puso. Nang buksan ni Valera ang pinto ng kanyang opisina, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kasiyahan at pakiramdam ng tagumpay. Ang insidente sa hallway ay perpektong naganap ayon sa kanyang script. Naniniwala siya na ipinakita niya ang kanyang malakas na karisma at autoridad bilang bagong pinuno ng JSOG mula sa unang araw. Ngayon, wala nang maglalakas loob na sumalungat o lumaban sa kanya. "Sir, kumusta po ang opisina?" Maingat na tanong ng Chief of Staff. Dahan-dahang tiningnan ni Valera ang silid. Malawak, lumang opisina, ngunit sa kanyang mga mata, lahat ay tila luma at pangit. Lalo siyang hindi nagustuhan ang malaking kahoy na lamesa at ang sofa na may mapanglaw na kulay. Ang nauna sa akin ay tila walang ni isang patak ng taste. Paano magtatrabaho sa ganitong kawalang panlasa? Agad na tawagin ang mga designer. Gusto kong baguhin ang lahat ayon sa aking taste. Huwag kang mag-alala sa budget. Gawin ang lahat sa pinakamataas na kalidad. Oo, mga designer. Nalito ang Chief of Staff. Ang budget ng JSOG ay karaniwang nakalkula para sa pagsasanay at pagpapanatili ng equipment. Halos wala ng extra funds para sa pag-aayos ng opisina ng commander, ngunit si Valera, na tila hindi napapansin ang kanyang pag-aalinlangan, ay itinuro ang wallpaper gamit ang kanyang daliri at idinagdag. At ang wallpaper na ito ay agad natanggalin, palitan ng Italian silk, at ang sahig ay lagyan ng pinakamahusay na marble. At walang sinuman ang maglalakas loob na pumasok sa aking opisina nang walang pahintulot, lahat ng ulat ay sa pamamagitan lamang ng aking aide-de-camp. Ang Chief of Staff, pagkarinig ng kanyang despotic na utos, ay kinagat ang kanyang labi, ngunit hindi naglakas loob na tumutol at yumukod lamang. "Susundin po, sir." Parang isang nasasakupan sa harap ng isang bagong monarko, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Samantala, sa hallway, isang opisyal ang tahimik na lumapit kay Vera. Ito ay ang kanyang aide-de-camp, si Major Carlos Caloy Ortiz. Nakatayo siya sa di kalayuan at nakita ang lahat ng nangyari. Ang kanyang mukha ay puting-puti sa galit. "Ma'am, ayos lang po kayo?" Ang hambog na iyon ay dapat agad na dalhin sa court-martial, galit na sabi ni Major Ortiz. Siya ang anino ni Vera, tapat sa kanya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang makita ang kanyang iginagalang na commander na pinahiya ng ganito, at mula pa sa isang major general, ay hindi matitiis para sa kanya. "Huminahon ka, Kaloy." Pinigilan siya ni Vera gamit ang kanyang karaniwang mahinahong boses. Uminom siya ng isa pang sip ng kape na parabang walang nangyari. Hindi niya lang alam kung sino ako at ang hindi pagkaalam ay hindi krimen. "Pero, ma'am, anuman ang ranggo, ang ganoong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay isang malinaw na pag-atake. Paano mamumuno ang isang taong ganyan sa isang buong corps? Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin siyang bantayan." Matalas na kumislap ang mga mata ni Vera. Ang ginawa niya ngayon ay nagpakita ng maraming bagay. Siya ay isa sa mga taong hindi hihinto sa anumang kabastusan upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag ang isang taong ganyan ay namumuno sa dose-dosenang libong nasasakupan? Sandaling nawala ng salita si Major Ortiz. Hindi si Vera ay napuno ng simpleng kahihiyan o galit. Napag-aralan na niya ang esensya ni Valera at nakita na niya ang mas seryoso pang mga pagkakamali nito sa hinaharap. Ang banggaan sa hallway ay hindi isang personal na insulto para sa kanya, kundi isang mahalagang pinagmulan ng datos para sa pagsusuri ng isang mapanganib na personalidad na nagngangalang Valera. Ngayon, hindi niya ako siniko niya ang karangalan ng militar, ang AFP Code of Conduct, at ang respeto sa mga kasamahan. Ang mga taong tulad nito ay sisirain ang sarili. Ang natitira na lang sa atin ay tahimik na panoorin kung paano niya huhukayin ang sarili niyang libingan. May malamig na tiwala sa kanyang mga salita. Wala nang masabi si Major Ortiz. Muli niyang napagtanto kung gaano kakilabot ang kanyang commander. Hindi siya nagpapadala sa emosyon, kundi ginagamit ang malamig na katinuan upang suriin ang esensya ng sitwasyon. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagpapatawad, kundi ang katahimikan bago ang isang mas malaking bagyo. Inutusan ni Vera si Major Ortiz na suriin ang paghahanda para sa seremonya, at muli siyang naiwan ng mag-isa. Umalis siya sa pangunahing gusali ng JSOG, at nagtungo sa parade ground.
Mula sa di kalayuan, pinanood niya ang honor guard at ang military band na nakahanay para sa seremonya. Malapit na, sa podium ng parade ground na ito, opisyal niyang makikilala si Valera. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang galit kay Valera ay humupa na. Sa halip, isang malalim na pag-aalala ang dumagan sa kanyang puso dahil sa mga hindi nakikitang sakit na kumalat sa buong militar. Paano nakarating ang isang taong tulad ni Valera sa ranggo ng Major General? Tiyak na may mas malaking puwersa sa likuran niya na sumusuporta sa kanya. Hindi lang ito gawa ng isang tao, kundi, marahil, isang systemic problem ng buong organisasyon ng militar. Muli niyang naramdaman ang sakit sa kanyang balikat. Ang sakit na ito, parang isang babala, ay patuloy na nagsasabi sa kanya, hindi mo ito maaaring hayaan na ganito. Kung mananahimik ka, magkakaroon ng pangalawa at pangatlong Valera na uubos sa militar mula sa loob. At sa huli, nagdagdag pa siya ng isang linya, mayabang na commander at kapabayaan sa kaligtasan. Ito ang kanyang secret report, hindi filtered na impormasyon na dumaan sa opisyal na channels, kundi ang raw truth na nakita ng sarili niyang mga mata. Ang notebook na ito ay gagamitin niya bilang isang mahalagang pamantayan para sa pagtatasa kay Valera sa hinaharap. Palapit na ang oras ng seremonya, ibinalik niya ang notebook sa bulsa at nagtungo sa kanyang opisina, oras na para palitan ang luma niyang field uniform ng parade coat na may 3 nagniningning na bituin. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang mukha. Wala na ang hindi kilalang babaeng military personnel, kundi si Lieutenant General Elvira Villarreal, na may pananagutan sa buhay ng daan-daang libong Special Forces na sundalo. Ang kanyang tingin ay mas malamig at mas matigas kaysa dati. Malapit na ang oras para lumabas sa stage at salubungin ang aktor. At tahimik siyang naghihintay kung anong ekspresyon ang lalabas sa mukha nito, kapag nalaman niya ang tunay na pagkatao ng walang kuwenta na siniko niya kaninang umaga. Ang sandaling iyon ng shock at takot ang magiging tunay na simula ng malupit na play na ito. Eksaktong 10:10 ng umaga, ang malaking parade ground ng JSOG headquarters ay napuno ng matinding tensyon. Ang kalangitan ay malinaw, at ang naglalagablab na araw ay nagniningning na parang pilak mula sa mga uniforme ng mga sundalo. Sa ilalim ng podium na nakatayo sa gitna ng parade ground, nakahanay ang mga pangunahing opisyal ng corps at ang mga bisita, at sa harap nila, nakatayo ng matigas ang libu-libong sundalo ng JSOG. Ang kanilang hindi gumagalaw na mga figura, parang higanteng estatwa, ay naglabas ng kapangyarihan na karapat-dapat sa reputasyon ng bakal na corps. Si Major General David Valera, na nakatayo sa gitna ng podium, ay nakatingin sa tanawin na may malalim na kasiyahan. Ang malaking eksenang ito, na inayos para sa kanyang designation, ang daan-daang tingin na puno ng paggalang at takot maaari niyang sabihin na nabuhay siya para sa sandaling ito. Sa tabi niya, parang mga anino, nakatayo ang Chief of Staff ng Corps at ang Command Sergeant Major, at sa likod niya ay humahaba ang pulang carpet. Sir, malapit na pong dumating ang Commanding General, mahinang bulong ng Chief of Staff. Tumango si Valera bilang tugon. Lieutenant General Elvira Villarreal. Paulit-ulit niya sa kanyang isip ang pangalan nito nang may mapait na ngiti. Unang babaeng Lieutenant General, isang malaking titulo. Ikinumpara siya ng media at mga politiko kay Gabriela Silang, ngunit sa mata ni Valera, siya ay isang babae lamang na nagkaroon ng swerteng ipanganak sa tamang panahon. Ngayon, ipapakita niya ng malinaw kay Villarreal kung sino ang tunay na pinuno sa militar. Anuman ang dami ng bituin niya, ang tunay na kapangyarihan sa field units ay sa kanya, ang Corps Commander. Sa sandaling ito, ang solemne na musika ng military band ay umalinganggaw mula sa pasukan ng parade ground. Lahat ng tingin ay bumaling doon. Di nagtagal, ang malakas na boses ng information officer na namumuno sa seremonya ay kumalat sa parade ground. Dumarating ang Commanding General ng Special Operations Command. Nang umabot sa kasukdulan ang musika, isang figura ang lumitaw sa dulo ng pulang carpet na inilatag sa likod ng podium. Ito ay si Lieutenant General Elvira Villarreal. Hindi na siya nakasuot ng luma niyang field uniform kaninang umaga, ang perpektong plansang parade coat ng isang Lieutenant General. Sa kanyang balikat, 3 bituin ang nagniningning ng nakakasilaw, simbolo ng pinakamataas na ranggo sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Walang kamaliang paglalakad, mahigpit na nakakuyom na labi, at malalim, mahinahong tingin na tumatagos sa lahat. Ang kanyang paglabas ay nagbigay ng isang napakalaking karisma na tila nagbago ang hangin sa parade ground. Lahat ng general at opisyal sa podium ay agad na lumingon at sumaludo sa kanya. Greetings, ma'am. Ang malakas na pagbati ay pumuno sa parade ground. Si Valera ay hindi rin nagpumiglas at sumaludo, ayaw niyang tingnan ang mukha ni Villarreal. Gusto lang niya na matapos na ang formal na proseso na ito. Dahan-dahang naglakad si Vera patungo sa podium. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa harap, hindi nag-aalinlangan. Sa wakas, pag-akyat sa podium,
Tumugon siya sa pagbati ng mga general na sumasalubong sa kanya sa isang bahagyang tango at nagtungo sa gitna, sa tabi ni Valera. Attention! Eyes right. Sa utos ng Chief of Staff, kailangan muling sumaludo si Valera. Ngayon, hindi na niya maiiwasan ang tingin nito. Itinaas niya ang kanyang ulo at nag-aatubiling tumingin kay Villarreal. Sa sandaling iyon, ang buong katawan ni Valera ay tila naging bato. Ang Lieutenant General na si Vera Villarreal na nakatayo sa harap niya ang kanyang mukha ay tiyak na unang beses niya itong nakita, ngunit ang kanyang tingin ay nakakatakot na pamilyar. Ang parehong mahinahon at malamig na tingin mula sa ilalim ng visor ng cap na tumatagos sa kanya. Eksakto itong tumugma sa tingin ng hindi kilalang babaeng military personnel na bastos niyang siniko kaninang umaga sa hallway. Nagulo ang lahat sa isip ni Valera. Nawala ang pakiramdam ng oras at espasyo, at siya ay nagpupumiglas sa isang ilusyon kung saan ang imahe sa harap niya ay nakapatong sa imahe ng babaeng iyon sa kanyang alaala. Hindi ito mangyayari. Kalokohan. Desperado siyang nagtatanggi sa kanyang isip. Ang isang Lieutenant General, ang commander ng SOCOM, ay hindi maaaring maglakad sa hallway ng mag-isa sa ganitong lumang field uniform. Ito ay isang taong katulad lamang, isang simpleng pagkakataon, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili, ngunit naunawaan na ng kanyang isip ang lahat. Ang tingin na iyon, na napakatahimik na nakakatakot, ay hindi ordinaryo. Napagtanto niya ang nakakatakot na pagkakamali na nagawa niya. Ang taong mayabang niyang siniko kaninang umaga, na nagpaplanong magbigay ng leksyon tungkol sa military hierarchy at disiplina, ay hindi isang mababang opisyal, kundi ang kanyang direktang commander. Isa sa pinakamataas na pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Malamig na pawis ang umagos sa kanyang likod. Ang araw ay mainit pa rin, ngunit naramdaman niya ang goosebumps sa buong katawan. Ang solemne na musika ng band, ang sigaw ng libu-libong sundalo, wala na siyang naririnig. Ang kanyang mundo ay natigilan sa harap ni Elvira Villarreal. Si Vera, na tila nakikita ang lahat ng kanyang panloob na kalituhan, ay tahimik na nakatingin sa kanya. Walang pagbabago sa kanyang mukha, walang paghatol, walang pangungutya, walang galit. Ngunit ang kawalang emosyon na ito ang mas nakakatakot para kay Valera kaysa sa anumang paninisi. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Ang katahimikan bago ang pagtama ng isang higanteng alon. Sa wakas, nagsimula na ang opisyal na bahagi ng seremonya. Pagkatapos ng pagbati ng Commanding General, nagtungo si Vera sa speaker's podium na nakatayo sa gitna. Mechanical siyang sumunod kay Valera. Ang kanyang mga paa ay tila hindi na sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya naglalakad o kung anong ekspresyon ang nasa kanyang mukha. Huminto si Vera sa podium, tiningnan ang mga sundalo na pumuno sa parade ground. Pagkatapos, dahan-dahan, ngunit malinaw siyang lumingon kay Valera at nagsabi, "Ating unang pagkikita, General Valera." Ang kanyang boses, sa pamamagitan ng mikropono, ay kumalat sa buong parade ground. Sa unang tingin, ito ay isang ordinaryong parirala na sinasabi ng commander sa isang bagong nasasakupan. Ngunit nang marinig ni Valera ang mga salitang ito, naramdaman niya na ang kanyang puso ay nahulog sa bangin. Unang pagkikita. Malinaw na ipinahiwatig ni Vera na ang nangyari kaninang umaga sa hallway ay hindi ang kanilang unang pagkikita, naalala niya ang lahat. Hindi lang ito isang pagbati, ito ay isang deklarasyon ng digmaan na nagbabadya ng isang mahaba at malupit na paghihiganti, hindi pagpapatawad. Sa opisyal na stage na ito, sa harap ng libu-libong sundalo at bisita, ipinahayag niya ang kanyang death sentence sa pinaka-elegante at malupit na paraan. Dumilim ang mukha ni Valera, hirap siyang sinubukang imulat ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Tumayo lang siyang natulala, ganap na pinigilan ng napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa mababang babaeng general na ito. Ang kanyang napakagandang seremonya, ang kanyang mayabang na ambisyon, lahat ng ito ay nagtapos sa pinakanakakahiya, walang pag-asa na paraan, at ito ay simula pa lamang. Ang mga salita ni Vera, "Ating unang pagkikita, General Valera," ay umalinganggaw sa parade ground at nalunod sa malalim na katahimikan. Ang nakatagong, nakakakilabot na kahulugan ng mga salitang ito ay naunawaan lamang ni Valera na nakatayo sa podium at ni Major Caloy Ortiz na nasa likuran ni Vera. Para sa iba, ito ay parang isang normal na protocol greeting ng isang mataas na commander sa isang bagong nasasakupan. Ngunit para kay Valera, ang simpleng parirala na ito ay tumusok sa kanyang puso ng mas malalim kaysa sa anumang matalim na balisong. Sadyang pinili niya ang mga salitang unang pagkikita. Sa pagpapanggap na hindi opisyal na nangyari ang insidente kaninang umaga, tila nagpakita siya ng kabutihang loob, binibigyan siya ng pagkakataon na mapanatili ang kanyang mukha. Ngunit kasabay nito, sa paggawa ng insidente na isang lihim sa pagitan nilang dalawa, ganap siyang ikinulong sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, sa tuwing haharap siya kay Vera, maaalala ni Valera ang kanyang kayabangan sa hallway kaninang umaga at ang nakamamatay na pagkakamali na nagawa niya. Ito ay hindi nakikitang shackle, isang hindi mabubura na tatak.
Hirap na binalik ni Valera ang kanyang isip. Sa nanginginig na boses, sumagot siya, sa ilalim ng inyong pamumuno, gagawin ko po ang lahat upang mapalaki ang karangalan ng bakal na corps. Serbisyong Pilipino. Ang kanyang boses ay nanginginig ng husto, at ang huling serbisyong Pilipino ay halos isang sigaw. Ang pawis ay umagos mula sa kanyang noo, dumaloy sa kanyang baba. Ang kanyang perpektong planadong seremonya ay ganap na nawasak ng isang hindi makontrol na variable. Hindi na siya ang pangunahing bayani sa stage, kundi isang kaawa-awang kriminal na naghihintay ng pagbitay. Ngayon, sinasalubong natin ang isang bagong commander na may natatanging leadership at kakayahan. Pinuri niya si Valera, tinawag siyang isang taong may outstanding leadership. Ngunit para kay Valera, ang papuri na ito ay mas masahol pa sa impyerno. Hindi ito papuri, kundi malupit na irony na lalong nagpapakita ng kanyang kawalang kakayahan at kayabangan. Bawat salita niya, na parang talim, ay tumusok sa dibdib ni Valera. Paggalang. Iyon mismo ang salita na hinamak at hindi niya pinansin kaninang umaga. Si Vera, nang hindi binabanggit si Valera ni isang salita, ay ginawa ang pagkakamali nito na isang leksyon para sa buong militar, hindi lang ito isang speech. Ito ay isang mataas na political act na naglalayong patatagin ang disiplina sa buong militar, gamit si Valera bilang biktima, at isang nakakatakot na psychological pressure. Pagkatapos ng speech, ibinigay ni Vera kay Valera ang colors ng corps na sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan. Ang mga kamay ni Valera, na tumatanggap ng mabigat na colors, ay bahagyang nanginginig. Hindi siya naglakas loob na tumingin kay Vera, at, nakatitig sa sahig, tinanggap niya ang colors. Ito ang simbolo ng kapangyarihan na labis niyang hinangad. Ngunit ngayon, sa kanyang mga kamay, naramdaman ito na parang hindi maigalaw na bigat. Pagkatapos ng opisyal na bahagi ng seremonya at parade, nagkaroon ng reception para sa mga bisita. Gusto ni Valera na tumakas mula sa sitwasyong parang impyerno na ito, ngunit ang obligasyon na samahan ang commanding general ay hindi niya magawa. Sinundan niya si Vera sa reception hall. At doon, nagpatuloy ang tahimik na pag-atake ni Vera. Sa pagbati sa ibang mga general, hindi niya nakalimutang panatilihin si Valera sa kanyang tabi. Ipakilala ko sa inyo. Ito ang bago nating corps commander, si David Valera, isang napaka-energetic na kasamahan. Nang marinig niya ang salitang energetic na ginamit niya upang ilarawan siya sa isa pang corps commander, naramdaman ni Valera na namula ang kanyang mukha. Malinaw na tinutukso siya, tinawag ang kanyang padalos-dalos na ginawa na enerhiya. Siya ay isang mahalagang kadre na magiging responsablo para sa kaligtasan sa ating command, kaya hinihiling ko sa inyong lahat na suportahan siya. Sa pagkakataong ito, ang salitang kaligtasan ang narinig. Nagsasalita siya na parang si Valera ay isang taong labis na nag-aalala tungkol sa mga isyu ng kaligtasan, ngunit naunawaan ni Valera na ito ay isang babala na nakatuon sa kanya. Babantayan ko ng mabuti kung paano mo titiyakin ang kaligtasan ng mga sundalo. Sa bawat salita niya, mayroong isang matalinong nakatagong balisong. Sa buong reception, si Valera ay nakaupo na parang nasa ibabaw ng needle. Tumanggap siya ng pagbati mula sa ibang mga general ng may pilit na ngiti, ngunit ang isang ideya lamang ang umiikot sa kanyang isip, paano ayusin ang sitwasyon. Humingi ng tawad, pero paano? Lumuhod sa harap ng lahat, hindi ito papayagan ng kanyang kayabangan, ngunit kung hayaan niya itong ganito, lalo siyang sasakalin ni Vera. Siya ay nasa isang walang pag-asang sitwasyon. Sa wakas, dumating na ang oras para umalis si Vera. Lumingon siya kay Valera at nagsabi bilang pamamaalam, nagtrabaho ka ng husto ngayon, General. Sa paghahanda ng seremonya, kung sa hinaharap ay magkaroon ka ng kahirapan sa pamamahala ng corps, maaari ka laging lumapit sa akin, lalo na sa mga isyu tulad ng pagpapabuti ng kalagayan sa barracks. Ako mismo ang magbabantay. Pagpapabuti ng kalagayan sa barracks. Ang mga salitang ito ay ang huli, mapagpasyang suntok sa puso ni Valera. Alam niya. Ipinahiwatig niya na nag-inspeksyon siya sa 37th Battalion kaninang umaga at nakita ang lahat ng kakilakilabot na kalagayan doon. Nagbabala siya na hindi lang ang insidente sa hallway ang nakita niya, kundi ang buong corps kahit sa mga lugar na hindi siya nakikita. Naramdaman ni Valera ang pagkahilo, na parang naubos ang lahat ng dugo sa kanya. Napagtanto niya na siya ay isang butterfly lamang na nahuli sa isang malaking sapot. Ang gagamba na nagngangalang Elvira Villarreal ay naglatag na ng kanyang mga sapot sa lahat ng dako. At habang mas nagpupumiglas siya, mas lalo siyang nababalutan. Pagkasabi nito, umalis si Vera. Ang shock at kahihiyan ng seremonya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ni Valera, ngunit kasabay nito, ito ay naging catalyst na nagpukaw sa kanyang baluktot na sense of rivalry. Hindi siya maaaring sumuko kay Vera ng ganito. Sa halip, nagpasya siyang patunayan ang kanyang kakayahan at pilitin siyang respetuhin siya. Dahil binigyang diin ni Vera ang paggalang at kaligtasan, nagpasya siyang pumusta sa perpektong operational skills na walang sinuman ang makakatutol.
Sa unang linggo pagkatapos ng kanyang designation, binaligtad niya ang buong corps. Inutusan niya na magsagawa ng matinding pagsasanay mula bukang liwayway hanggang gabi at binahan niya ang mga staff officers ng mga kahilingan para sa lahat ng uri ng ulat, hindi binibigyan sila ng isang minuto ng pahinga. Ang kanyang layunin ay isa, sa paparating na Joint Operational Briefing sa ilalim ng command, magpakita ng isang revolusyonaryo at matapang na plano ng operasyon na magpapatanga sa lahat. Naniniwala siya na ito lamang ang paraan upang maibalik ang kanyang dignidad na nawala sa harap ni Vira. Ikulong niya ang sarili sa kanyang opisina at ilang araw at gabi siyang nakaupo sa ibabaw ng operational map. Ang plano na kanyang binuo ay tinawag na OPLAN, Bakal na Agila, Operation Iron Eagle. Isang operasyon upang lusutan ang likuran ng simulated enemy at sirain ang mga pangunahing target. Ito ay isang radikal na plano na ganap na binaliwala ang umiiral na mga doktrin, mababang pagpasok gamit ang helicopter, night deployment, at matapang na maneuver gamit ang minimal na puwersa upang makamit ang maximum effect. Sa papel, lahat ay tila perpekto. Kung magtagumpay, ito ay magiging isang obra maestra na magpapabantog sa kanyang pangalan sa buong militar. Sa araw ng operational briefing, pumasok si Valera sa conference room ng command nang may tiwala na hindi pa nakikita kailanman. Sa tabi niya, kasama ang nag-aalalang mukha, naglalakad si Major Caloy Ortiz at ang Chief of Operations na may dalang mga mapa at materials para sa briefing. Sa silid, nagtipon ang lahat ng pangunahing opisyal ng command na pinamumunuan ni LT Gen. Vira Villarreal. Sa kanyang karaniwang kawalang emosyon na mukha, pinamunuan niya ang briefing. Sige, pakinggan natin ang OPLAN, Bakal na Agila ng JSOG. Corps Commander, mag-ulat ka ng personal. Sa utos ni Vera, si Valera, na tila naghihintay lang dito, ay tumayo mula sa kanyang upuan. Kinuha niya ang laser pointer at itinuro ang malaking screen, masigasig niyang sinimulang ipaliwanag ang kanyang plano. Ang kanyang boses ay puno ng tiwala at ang kanyang lohika ay walang kamali. Nagpakita siya ng mga maliwanag na chart at data na nagpapatunay kung gaano ka-innovative at epektibo ang kanyang plano. Tila humanga ang ibang mga general sa silid sa kanyang matapang na ideya. Ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon. Pinalaki ni Valera ang kanyang dibdib. Nang matapos ang briefing, sandaling naghari ang katahimikan sa silid. Si Valera, na inaasahan ng tagumpay, ay tumingin kay Vera ng may triumfo. Ngayon, mapipilitan din siyang kilalanin ang kanyang kakayahan. Ngunit si Vera, sa halip na palakpak, ay sumandal sa kanyang baba at tahimik na nagsabi, ang kanyang boses ay malamig, parang yelo. Maganda ang plano. Sa papel. Sa isang parirala na iyon, agad na lumamig ang atmosfera sa silid. Pero, General, nakaligtaan mo ang ilang napakahalagang puntos. Tumayo si Vira at dahan-dahang lumapit sa screen. Walang pointer, itinuro niya lamang ang isang punto sa screen gamit ang kanyang daliri. Ito ay ang inaasahang bulubunduking lugar kung saan inaasahang lulunsad ang mga operative team. Pagkatapos, itinuro niya ang isa pang punto. Pangalawa, pinag-aralan mo ba ang terrain sa night deployment point? Ito ay isang mabato na bangin na may matarik na dalisdis. Ang pag-deploy dito sa gabi ay katumbas ng pagpapadala ng mga sundalo sa tiyak na kamatayan. Ang posibilidad na sumabit ang parachute sa mga bato o ang sundalo ay magtamo ng matinding pinsala sa pagbagsak ay hindi bababa sa 3%. Mayroon ka bang anumang safety measures para dito? Namutla ang mukha ni Valera. Lubos siyang nakatuon sa katapangan at maneuverability ng operasyon, kaya hindi niya binigyan ng sapat na pansin ang pinakapayak na safety factors. Ngunit hindi natapos ang kritisismo ni Vera doon. Pangatlo, sinasabi mo na ang operasyon ay isasagawa sa minimal na supply. Sinuri mo ba ang komposisyon ng emergency survival kits para sa mga sundalo? Ang temperatura sa gabi sa lugar na ito ay bumababa sa freezing point. Ang standard survival kit na ibinibigay ngayon sa ating militar ay hindi sapat upang maiwasan ang hypothermia. Walang salita sa ulat tungkol sa karagdagang measures para sa init o mga plano para sa emergency food supply. Ito. Sinubukan ni Valera na tumutol, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Si Vira, tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata, ay nagbigay ng huling, mapagpasyang suntok. General, ang plano ng iyong operasyon ay mukhang napakagaling at matapang, ngunit mayroon itong kulang sa pinakamahalaga ang tao. Iniisip mo ba ang mga sundalo bilang mga chess pieces o characters sa isang computer game? Nag-ooperate ka gamit ang mga numero at efficiency, ngunit ang isang operasyon kung saan namamatay kahit isang sundalo ay isang nabigong operasyon. Bumalik siya sa lamesa at umupo sa kanyang upuan. Pagkatapos, tumingin sa lahat ng commanders na naroroon, sinabi niya, ang operasyon ay ang pinakaseryoso at responsableng gawain na may kinalaman sa buhay ng tao. Ang isang plano ng operasyon na hindi tumitiyak sa kaligtasan ng mga sundalo, gaano man kagaling ito, ay mapanganib na scribbles lamang na iginuhit sa isang lamesa.
Ang plano na walang safety data at naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sundalo ay batayan para sa agarang pagkansela. Ang O-Plan, bakal na agila ay para sa kumpletong revision. Yun lang. Ang mga salita ni Vera ay parang pagdeklara ng pagtatapos ng briefing. Ang lahat sa silid, pigil hininga, ay tumitingin mula sa namumutlang mukha ni Valera patungo sa nagyayelong mukha ni Vera. Hindi matanggap ni Valera na ang kanyang ambisyosong proyekto ay naging basura sa isang iglap. Sinubukan niyang patunayan kay Vera ang kanyang kakayahan, ngunit sa huli, ipinakita lamang niya sa buong mundo ang kanyang kawalang kakayahan at kapabayaan sa kaligtasan. Naintindihan niya, hindi siya binabawi ni Vera ng emosyonal, na nagpapaalala sa mga nakaraang sama ng loob. Pinipigilan niya siya sa pamamagitan lamang ng mga prinsipyo at pilosopiya ng militar. Ang kanyang sandata ay hindi personal na damdamin, kundi ang buhay ng mga sundalo, isang hindi matutulang argumento na walang sinuman ang makakatutol. Napuno si Valera ng matinding kawalan ng pag-asa nang napagtanto niya na nakikipaglaban siya sa isang kalaban na hindi niya kailanman matatalo. Ang kanyang napakagandang plano ay nagkaroon ng fatal flaw at nagsimulang dahan-dahang gumuho. Si Valera, na hayagang napahiya sa Joint Operational Briefing, ay napuno ng matinding kahihiyan at galit. Uminom siya hanggang gabi sa kanyang opisina, sinusubukang lunurin ang galit. Naniniwala siya na lahat ito ay pakana ni Vera. Naniniwala siya na sadyang pinapahiya siya nito, at sinisubukang pahinain ang kanyang autoridad sa corps. Hintayin mo, Vera. Sa tingin mo ba ay susuko ako ng ganito kadali? Siya ay naging obsessed sa paghihiganti. Dahil nagmamalasakit si Vera sa kaligtasan, nagpasya siyang gamitin ang kaligtasan na ito bilang dahilan upang ibunyag ang kanyang pagpapaimbabaw. Agad siyang nag-utos ng isang kumpletong safety inspection sa lahat ng unit, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay hindi upang hanapin at ayusin ang mga problema. Sa halip, gusto niyang itago ang lahat ng depekto ng perpekto upang ang kanyang corps ay magmukhang pinakaligtas at walang depekto sa command. Plano niyang gumawa ng isang ulat na walang kamali-mali sa papel at ipahiya si Vera. Ang utos na ito ni Valera ay naging isang bagong uri ng pang-aapi sa buong corps, ang mga commanders ng mababang unit. Sa takot sa galit ng commander, sa halip na talagang lutasin ang mga problema, nag-abala sila sa paggawa ng fake documents at pagbaluktot ng katotohanan. Ang lumang equipment ay pininturahan upang magmukhang bago. Ang kulang na ari-arian ay pansamantalang hiniram sa mga kalapit na unit upang magtugma ang mga numero. Ang mga abala at panganib para sa mga sundalo ay ganap na binaliwala. Sa barracks, ang pagkadismaya at cynicism tungkol sa pagpapakita na ito ay kumalat sa tahimik na bulong. Ang isa sa pinagmulan ng bulong na ito ay ang 37th Battalion Mandirigma. Lalo na si Sergeant Pedro Escudel Rosario, na nakaramdam na parang naglalakad siya sa manipis na yelo. Siya ay ang Deputy Platoon Leader sa Barracks numero 3 at alam niya ang pinakamasama tungkol sa kalagayan ng buhay doon. Pagkatapos ng pagbisita ni LT Gen Villarreal kaninang umaga, lihim siyang umasa ng pagbabago, ngunit sa halip, nakatanggap siya lamang ng utos mula sa Corps Commander na ganap na takpan ang mga problema. Tinawag ng Company Commander si Sarti Del Rosario at inutusan siyang ayusin ang problema sa mga lumang bunk beds, ngunit ang solusyon ay hindi ang pagpapalit. Del Rosario, tungkol sa mga creaking beds na iyon. Tawagin ang welder at ipahambalos ng mabilis, at lagyan ng kahoy na pangsuporta para hindi umuga. Ang mahalaga, habang nag-iinspeksyon, lahat ay magmukhang normal. Naintindihan, sir. Pansamantala lang po iyan. Kung hindi natin papalitan ang mga higaan, maaari itong bumagsak anumang oras. Ang kaligtasan ng mga sundalo ang nakataya, matapang na tumutol si Del Rosario. Ngunit ang mukha ng captain ay naging nagyayelo. Del Rosario, kinu-question mo ba ang utos ko? Ito ay utos ng Corps Commander. Sundin mo nang walang kamali. Kung ayaw mong panagutan ito, gawin mo lang ang sinasabi. Huwag kang maging problema para sa buong batalyon. Kinagat ni Pedro Del Rosario ang kanyang labi. Wala na siyang masabi. Ang kanyang pagtatangka na ayusin ang problema sa pamamagitan ng command chain ay natapos ng walang karangalan. Sa huli, kailangan niyang sundin ang utos ng captain at pansamantalang ayusin ang mga lumang bunk beds, ngunit hindi siya makatulog. Bawat gabi, sa pagdinig ng creaking ng mga higaan, naramdaman niya na parang natutulog siya sa tabi ng isang time bomb. Pagkalipas ng ilang araw, lumitaw ang problema sa pagpapalit ng mga fire extinguisher. Nang lumabas na kulang sa budget para sa pagpapalit ng mga expired na fire extinguisher, nagbigay ang battalion commander ng mas absurd na utos. Magprint ng mga bagong sticker na may expiry date at idikit. Sino ba ang magche-check doon? Ang mahalaga, sa papel, lahat ay in order. Hindi na lang ito misconduct, ito ay isang malinaw na kriminal na gawain. Napagtanto ni Sarita Del Rosario na hindi na siya maaaring manahimik. Kinagabihan, hinanap niya ang Command Sergeant Major at maingat na sinubukang itaas muli ang issue.
Pinakinggan siya ng Sergeant Major, ngunit ang kanyang sagot ay parehong walang pag-asa. Pedro, naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero hindi ito ang oras. Mainitin ang ulo ng Corps Commander, huwag mo siyang galitin. Magtiis ka lang. Ang buhay ay umaayon sa sarili nitong takbo. Sarili nitong takbo. Ang mga salitang ito ay tila ang sukdulan ng kawalang pananagutan para kay Pedro del Rosario. Ang buhay ng mga sundalo ay nakasabit sa alanganin at sinasabihan lang siyang magtiis at maghintay. Nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya at kawalang magawa sa harap ng command system. Tila lahat ay nag-iisip lamang sa sarili at walang sinuman ang nagmamalasakit sa mga sundalo. Noong gabing iyon, nakahiga si Sargent del Rosario sa kanyang higaan at hindi makatulog. Mula sa kisame, naririnig pa rin ang creaking ng double deck. Paano kung bumagsak ang higaan na iyon? Paano kung magkaroon ng sunog at hindi gumana ang fire extinguisher? Ang pananagutan para sa kakilakilabot na kahihinatnan ay sa huli ay babagsak sa mga mababang commander na tulad niya. Naramdaman niya na kung wala siyang gagawin, siya ay magiging kasabwat. Tila nakagawa siya ng isang desisyon, tahimik siyang tumayo. Pagkalabas sa barracks, nagtungo siya sa walang taong office. Binuksan niya ang computer, matagal siyang nakatingin sa blankong screen ng word processor. Sa nanginginig na daliri, nagsimula siyang mag-type. Dear Commanding General, detalyado niyang inilarawan ang lahat ng nangyayari sa unit sa nakalipas na ilang linggo. Ang utos ng Corps Commander na ganap na takpan ang mga problema pagkatapos ng briefing, ang pagtatangka na takpan ang problema sa mga lumang bunk beds sa pansamantalang pag-aayos, ang plano na fake ang mga sticker sa expired na fire extinguisher, at marami pang ibang problema sa kaligtasan, kasama na ang sirang emergency exit sign. Hindi niya ibinigay ang kanyang pangalan. Kung siya ay mabunyag, ang kanyang karera sa militar ay matatapos. Isinulat lamang niya na siya ay isa sa mga sundalo na gustong maghatid ng katotohanan. Pagkatapos itype ang lahat, print niya ang liham. Inilagay niya ito sa isang sobre, maingat niya itong itinago sa kanyang damit. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwari ng pass, umalis siya sa unit at nagtungo sa City Post Office. Sa nanginginig na kamay, inihulog niya ang sobre sa mailbox. Sa recipient's name, isang pangalan lamang ang nakasulat, kay Lt. Gen. Villarreal, Commanding General, SOCOM, Manila. Sa kanyang pagbabalik, ang kanyang puso ay puno ng ginhawa at takot. Tama ba ang ginawa niya? Magdudulot ba ito ng anumang pagbabago, o ito ay katumbas ng pagbato ng itlog sa bato? Hindi niya alam. Ngunit isang bagay ang sigurado niya. Hindi na siya maaaring manatiling bahagi ng tahimik na bulong na ito sa barracks. Mayroong kailangang gawing malakas na sigaw ang bulong na ito. Ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay maghintay at tingnan kung anong ripples ang ibibigay ng maliit na bato na itinapon niya. Hindi pa niya alam na ang kanyang maliit na matapang na ginawa ay magiging unang lamat na sisira sa pinakamahinang bahagi ng malaking pader ng muog. Opisina ng Commanding General, tahimik na nakatingin si Vera sa puting sobre na nakalagay sa kanyang lamesa. Isang anonymous letter na walang pangalan at return address. Ang kanyang aide-de-camp, si Major Caloy Ortiz, ay nakakita nito kaninang umaga habang inaayos ang mail at agad na dinala sa kanya. Sa takot ng posibleng banta, maingat na binuksan ni Major Ortiz ang sobre. Ngunit sa loob, walang mapanganib na sangkap, kundi ilang piraso ng papel na may maliliit na sulat kamay. Ma'am, nabasa ko na po ang nilalaman. Mukhang isang panloob na mensahe ito mula sa JSOG, nag-aalalang sabi ni Ortiz. Tahimik na tumango si Vera at kinuha ang liham. Dahan-dahan, hindi pinalalampas ang isang titik, binasa niya ito. Detalyadong inilarawan ng liham ang lahat ng kawalang katarungan na nangyayari sa JSOG mula nang itinalaga si Commander Valera ang utos na ganap na takpan ang mga problema pagkatapos ng briefing. Ang pagtatangka na itago ang sirang equipment sa pansamantalang pag-aayos, at maging ang plano na fake ang mga sticker sa expired na fire extinguisher. Hindi isiniwalat ng may akda ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng taos-pusong pag-aalala para sa kaligtasan ng mga sundalo at matinding kawalan ng pag-asa sa command system. Pagkatapos basahin ang liham, naging nagyelo ang mukha ni Vera. Isang tahimik na galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Ang pinaghihinalaan niya at kinatatakutan ay nangyayari sa mas seryoso at organisadong sukat. Si Valera, sa halip na ayusin ang kanyang mga pagkakamali at magsisi, ay naglagay pa sa panganib sa buong militar sa mas malaking kasinungalingan at panlilinlang. Caloy. Yes, ma'am. Agad na tawagin mo sa aking opisina ang Chief of Inspection Services at ang Chief of Legal Services. Hindi opisyal. Ang boses ni Vyra ay mababa at matigas. May determinasyon sa kanyang tono na hindi na nagpapahintulot ng anumang pag-aalinlangan o pagpapahintulot. Agad na naunawaan ni Major Ortiz ang kanyang intensyon. Hindi na ito yugto ng pagmamasid, panahon na para iwagayway ang tabak.
Agad siyang lumabas sa opisina at nakipag-ugnayan sa dalawang opisyal gamit ang emergency line. Di nagtagal, lihim na pumasok sa opisina ni Vera ang Chief of Inspection Services ng Command, si Colonel Pablo Boy Borja, at ang Chief of Legal Services, si Lieutenant Colonel Julia Jules Nunez. Sila ang dalawang pangunahing staff officers na pinakakatiwalaan ni Vera. Si Colonel Borja ay itinuturing na pinakamahusay na investigator sa militar at si LT Cole, Nunez ay may matalas na isip at mahusay na kaalaman sa batas. Ibinigay ni Vera ang anonymous letter sa kanila. Habang nagbabasa sila, isang mabigat na katahimikan ang naghari sa opisina. Pagkatapos basahin ng liham, ang kanilang mga mukha ay naging kasing seryoso ng kay Vera. Ma'am, kung totoo ang lahat ng nakasulat sa liham na ito ay napakaseryosong kaso na sumisira sa pundasyon ng militar, unang nagsalita si Colonel Borja. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ito ay higit pa sa simpleng kapabayaan sa kaligtasan. Ito ay malinaw na abuse of authority, forgery ng mga ulat, at maging pagtatangka ng forgery ng opisyal na dokumento. Hindi ito isang kaso na maaaring ayusin sa pagdisiplina lamang ng isa o dalawang tao. Kailangan ng malawakang investigasyon sa buong Corps Command. Sumang-ayon si LT Cole. Nunez. Mula sa legal standpoint, seryoso rin ito, lalo na ang sadyang pagtatago at pagbaluktot ng data tungkol sa safety equipment. Kung nagkaroon ng aksidente, maaaring makasuhan ang commander ng reckless imprudence resulting in homicide. Ang liham na ito ay hindi lang reklamo, kundi isang deklarasyon ng posibleng krimen. Si Vera, pagkarinig sa kanila, ay nagsabi ng may determinasyon, sumasang-ayon ako sa inyong opinyon. Hindi na tayo maaaring magpatuloy sa pagmamasid. Si Corps Commander Valera mismo ang tumanggi sa huling pagkakataon na ibinigay sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Sa labas ng bintana, makikita ang maringal na gusali ng Command Headquarters. Sa isang sulok nito, malamang na mayroong foul smell ngayon. Chief of Inspection Services, bumuo kaagad ng isang special inspection team. Isama mo lamang ang pinakamahusay na mga specialists ng command at tiyakin ang pinakamahigpit na secrecy. Ang impormasyon tungkol sa ating mga aksyon ay hindi dapat kumalat sa JSOG. May panganib na masira ang mga ebidensiya, yes, ma'am. Ang layunin ng inspeksyon na ito ay hindi lamang upang makita ang mga problema. Kailangan nating umabot sa pinakatuktok ng command chain, alamin kung sino, kailan, at bakit nagbigay ng ganoong utos. Ang pinakamahalaga ay hanapin ang hindi matutulang ebidensiya ng direktang paglahok ni Corps Commander Valera. Muling lumingon si Vera at tumingin kay Colonel Borja. Kung kinakailangan, huwag kang mag-atubiling mag-search and seizure. Kunin ang lahat ng computers, dokumento, at records ng mga pag-uusap. Kailangan natin ng physical evidence upang patunayan ang kanilang kasinungalingan. Pagkatapos, tumingin siya kay LT Cole, Nunez. LT Cole. Nunez, tiyakin mo ang legal support para sa inspection team at batay sa mga nakuhang ebidensiya, buuin mo ang mga akusasyon para sa mga taong sangkot. Walang dapat na legal loophole. Ang kasong ito ay hindi magtatapos sa simpleng disciplinary action. Kailangan nating maging handa para sa opisyal na investigasyon ng military prosecutor at kasunod na paglilitis. Ang kanyang mga tagubilin ay determinado at malinaw. Nagpasya siyang hindi lang ayusin ang pagkakamali ng isang tao, kundi magsagawa ng isang malawakang operasyon upang tanggalin ang kanser sa katawan ng militar. Alam niya na makakaharap siya ng matinding political resistance at presyon mula sa labas. Tiyak na mayroong isang web of connections sa likod ni Valera. Mga batchmates sa academy, mga patron sa political circles. Ngunit hindi siya atras. Ang isang commander na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sundalo para sa sarili niyang kapakanan ay hindi karapat-dapat magsuot ng mga bituin. Ang inspeksyon na ito ay personal kong kokontrolin. Lahat ng yugto ay iuulat ng direkta sa akin, nilalampasan ang lahat ng iba pang channels. Ang secrecy ang pinakamahalaga. Susundin po, ma'am. Si Colonel Borja at LT Cole. Nunez, na may seryosong mukha, ay sumaludo at umalis sa opisina. Pagkatapos nilang umalis, si Vera at Major Caloy Ortiz na lang ang natira sa opisina. Nag-aalalang tanong ni Ortiz, "Ma'am, talagang nagpasya na kayong alisin ang Corps Commander?" Napakalaki ng magiging epekto nito. Si Vera, tumingin sa bintana, ay tahimik na sumagot, "Hindi ako ang nag-aalis sa kanya, Caloy. Siya mismo ang nag-alis sa sarili niya, at hindi siya ang inaalis ko, kundi sinisira ko ang sakit na lumalason sa ating militar." Muli niyang kinuha ang anonymous letter na nakalagay sa lamesa. Nagbigay siya ng paggalang sa tapang ng hindi kilalang sundalo na ito. Ang kanyang maliit na tapang ay naging isang malaking tabak na lumilipad patungo sa nagnana na sugat. Ang tabak ay nabunot na sa kaluban. Kailangan na lang nitong tumama ng tumpak sa target. Ang kanyang tingin ay mas malamig at mas matigas kaysa dati.
Ang isang malaking bagyo ay nagsimula na ang kanyang paglalakbay patungo sa Jesog at sa gitna nito ay nakatayo ang isang mayabang na tao na nakatadhana na mawala ang lahat. Kinabukasan, pagkatapos ng lihim na utos ni Vaira, ang Special Inspection Team ng Command ay nagsimulang kumilos na parang anino. 20 elite specialists sa ilalim ng personal na pamumuno ni Colonel Boy Borja, nahati sa ilang grupo, ay sabay-sabay na nagtungo sa JSOG headquarters at sa mga nasasakupang unit nito. Ang kanilang pagbisita ay ganap na biglaan, walang anumang paunang abiso. Ang unang hampas ng tabak ng inspection team ay ang Barracks numero 3 ng 37th Battalion. Alas 5 ng umaga, habang natutulog pa ang mga sundalo, pumasok ang inspection team sa silid at ganap na kinuha ang kontrol. Binuwag nila ang creaking double-deck bed, kinuhanan ng litrato ang minadaling weld at ang mga bulok na kahoy na inilagay bilang suporta. Ang expired na fire extinguisher ay sinuri sa lugar. Ang laman nito ay inispray upang patunayan ang hindi nito paggana. Ang sirang emergency exit sign ay binuksan upang kumpirmahin ang sadyang kapabayaan. Ang company commander at ang sergeant major na nakasaksi sa lahat ng ito ay namutla at hindi makapagsalita. Kasabay nito, ang isa pang grupo ng mga inspektor ay nagpunta sa mga pangunahing departamento ng Corps Headquarters. Pumasok sila sa opisina ng aide-de camp ng Corps Commander, ang Operations Department, ang Logistics Department, at kinuha ang mga hard drive ng computers at ang nilalaman ng lahat ng safes. Ang tapat na alagad ni Valera, si Major Caloy Ortiz, ay desperadong lumaban, sumisigaw, walang pahintulot ng Commanding General, hindi maaari. Ngunit sa harap ng opisyal na search warrant na may seal ng SOCOM Commander, na ipinakita sa kanya ng Chief of Inspection, siya ay walang magawa. Ang balita ng pagsisimula ng inspeksyon ay agad na kumalat sa buong corps. Si Valera, nang makatanggap ng ulat sa kanyang opisina, ay nagalit. Inspeksyon? Naglakas loob ang babaeng iyon na si Villarreal na pahiyain ako. Agad na bawiin ang buong inspection team, at dalhin ang Chief of Inspection sa akin. Sumisigaw siya sa telepono, ngunit huli na ang lahat. Ang inspection team ay isang independent structure na direktang nasa ilalim ng Commanding General at wala itong kontrol sa kanila. Ang kanyang galit ay isang eko lamang sa kawalan. Napagtanto niya na siya ay ganap na nakahiwalay at napuno siya ng takot. Ang investigasyon ng Special Inspection Team ay masigasig at masusi. Binalik nila ang mga deleted files mula sa mga kinuha na computer at natagpuan sa loob nito ang internal correspondence na may utos ni Valera na ganap na takpan ang mga problema. Ang pagsusuri sa ledger ng iba't ibang unit ay nagbunyag ng fictitious expenses para sa pagbili ng safety equipment na hindi naman talaga ginawa. Sa paghahambing ng mga original at revised versions ng mga fake reports, unti-unti nilang binalik ang larawan ng pagbaluktot at pagtatago ng katotohanan na parang isang puzzle. Habang umuusad ang investigasyon, ang tunay na mukha ng corps ay lumabas sa mas kakilakilabot na liwanag, hindi lang ito problema sa kaligtasan. Natuklasan ang mga forgery ng data sa oras ng pagsasanay upang palakihin ang mga performance indicators, ang pagnanakaw ng bahagi ng pagkain na inilaan para sa mga sundalo, at maging ang paggamit ng bahagi ng gasolina na inilaan para sa pagsasanay upang palitan ang personal na sasakyan ni Valera sa kanyang personal na utos. Ang web of corruption ay lalong kumalat. Sunod-sunod na tinawag ng inspection team ang mga taong sangkot para tanungin. Sa simula, lahat ay tahimik, sinusubukang protektahan si Valera. Ngunit nang ipakita sa kanila ang hindi matutulang physical evidence, ang kanilang depensa ay gumuho ng isa-isa. Lalo na ang mga junior commanders at sundalo ay nagkumpetensya sa pagsasabi tungkol sa kawalang katarungan at kahihiyan na kanilang naranasan. Si Sergeant Pedro del Rosario, ang may akda ng anonymous letter, ay nagbigay din ng testimonya sa isang saradong interogasyon. Hindi na siya natatakot. Ang lamat na nagsimula sa pinakamahinang link ay umakyat. Sa huli, tinawag ang pinakamalapit na kasama ni Valera ang Chief of Staff ng Corps at ang Chief of Operations. Sa simula, sinubukan nilang kunin ang lahat ng sisi, tinatakpan si Valera, ngunit ipinaliwanag sa kanila ni Colonel Borja ang malupit na katotohanan. Sa tingin ba ninyo, kung kunin ninyo ang lahat ng sisi, mananatiling ligtas si Valera, tapos na siya, anuman ang mangyari? Bakit ninyo sasabayan ang kanyang barko na lumubog? Ang pagsasabi ng totoo ay marahil ang huling pagkakataon ninyo upang mapanatili ang inyong officer's honor. Sa huli, bumigay sila. Detalyado nilang ikinuwento kung paano nagalit si Valera pagkatapos ng operational briefing at kung paano siya nagbigay ng utos na itago ang mga problema. Lalo na si Major Caloy Ortiz, na nakasaksi sa lahat ng pagkakamali ni Valera, ang nagbigay ng mapagpasyang testimonya. Ang mga nasasakupan, na naging shield para kay Valera, ay ngayon naging pinakamatalas na sibat na nakatuon sa kanyang puso. Ang lahat ng testimonya at ebidensiya ay tumutukoy sa isang tao, si David Valera.
Siya ang tuktok ng lahat ng korupsyon na ito, ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Wala siyang magawa kundi panoorin ng walang magawa kung paano gumuho ang kanyang kaharian sa ilalim ng kanyang mga paa. Pinigilan siya sa pakikipag-ugnayan sa labas, at siya ay de facto na nasa house arrest sa kanyang opisina. Ang dalawang bituin sa kanyang balikat na labis niyang ipinagmamalaki, ay ngayon dumadagan sa kanyang balikat, parang tatak ng kanyang mga krimen. Sa huling desperadong pagtatangka, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kakilala sa academy at mga patron sa political circles, ngunit tinalikuran na siya. Ang special inspection ng SOCOM sa ilalim ni Villarreal ay kumalat na sa media at nag-aalala ang publiko. Walang sino man ang gustong magriskyo na ipagtanggol ang isang general na nahuli sa malinaw na korupsyon. Siya ay naiwan ng ganap na nag-iisa. Sa ikapitong araw ng inspeksyon, dinala ni Colonel Boy Borja sa opisina ni Vera ang isang ulat na may maraming pahina tungkol sa mga resulta ng investigasyon. Detalyadong inilarawan nito ang lahat ng krimen ni Valera, ngunit sa huling pahina ng ulat, mayroon pang isang nakakagulat na katotohanan na hindi pa naisiwalat. Ito ang magiging huling nail in the coffin para sa karera ni Valera. Ang huling pahina ng ulat na ibinigay ni Colonel Boy Borja kay Vera ay pinamagatang kabanata, Amuse, ang kulungan na may ginto, ang maling paggamit ng budget para sa opisina at residence ng Corps Commander. Si Vera, habang binabasa ang seksyon na ito, ay sumimangot. Ano pa ito? Isa pang krimen na natuklasan sa panahon ng investigasyon, ma'am. Si Major General Valera, agad pagkatapos ng designation, ay nag-utos ng elite renovation ng kanyang opisina at residence. Ang problema ay, ang budget na inilaan para sa pagpapabuti at kaligtasan ng mga sundalo ay ilegal na ginamit upang bayaran ang mga gawaing ito. Sa ulat ni Colonel Borja, naging nagyayelo ang tingin ni Vera. Ang mga higaan ng sundalo ay bumabagsak, ang mga fire extinguisher ay expired, at siya, para lang mabuhay sa karangyaan, ninakaw ang pera na pinaghirapan nila. Hindi na lang ito krimen, kundi isang walang kahihiyang gawain na nagpapakita ng ganap na pagkawala ng pangunahing human morality, maliban pa sa officer's honor. May ebidensiya ba? Yes, ma'am. Nagsagawa kami ng search and seizure sa pribadong kumpanya na nag-ayos at kinuha ang lahat ng kontrata at financial documents. Nakita rin namin ang detalyadong quotation kung saan personal na inilarawan ni Valera ang mamahaling Italian furniture, marble, silk wallpaper, at iba pa. Kinuha ni Colonel Borja ang isa pang makapal na folder mula sa briefcase. Nasa loob nito ang mga quotation, material lists, at mga litrato ng inayos na opisina at residence ni Valera. Ang opisina sa mga litrato ay napakagarbo at maluho na mahirap paniwalaan na ito ay workspace ng isang military commander. Nagniningning na marble floor, lumang antique table, sofa na gawa sa pinakamahusay na leather na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang lahat ng ito ay parang isang suite sa isang mamahaling hotel. Tiningnan ni Vaira ang mga litrato, ikinumpara ito sa mga litrato ng kawawang barracks ng 37th Battalion mula sa isa pang folder. Ang mga bumabagsak na higaan at ang kulungan na may ginto ni Valera. Ang malaking pagkakaiba na ito ay nagpaliyab ng malamig na apoy ng galit sa kanyang puso. Paano ginawa ang bayad? Ito ang pinakamalaking panlilinlang. Ang kontrata sa kumpanya ay maayos na na-issue, ngunit ang aktwal na bayad ay ginawa sa mga bahagi mula sa iba't ibang budget items, halimbawa, mula sa pondo, para sa pagpapalit ng lumang equipment, para sa pagpapabuti ng kalagayan sa barracks, para sa pagkukumpuni ng training grounds. Sa papel, lahat ay tila ginastos ng tama ang mga pondo. Isinara ni Vera ang folder at huminga ng malalim. Ang pagbagsak ni Valera ay lumampas sa lahat ng kanyang inaasahan. Walang kahihiyan niyang inalis sa mga sundalo ang kanilang karapatan sa kaligtasan at kapakanan upang ayusin ang kanyang komportableng kulungan. Ito ang pinakamalinaw na patunay kung paano niya talaga tiningnan ang mga sundalo. Para sa kanya, sila ay hindi nasasakupan na kailangang protektahan, kundi mga target ng exploitation. Colonel Borja. Yes, ma'am? Ihanda mo ang impormasyon na ito para sa media. Mahalaga rin ang ibang akusasyon, syempre, ngunit ang kaso na ito ng maling paggamit ng budget ang magdudulot ng pinakamalaking galit ng publiko. Ang isang general na yumayaman sa kaligtasan ng mga sundalo, ano pa ang mas walang kahiyan kaysa roon? Naintindihan ko po. Ihahanda ko ang draft press release. At ang huling interogasyon kay Corps Commander Valera ay gagawin ko ng personal. Tawagin mo siya sa aking opisina bukas ng umaga. Sa mga salitang ito ni Vaira, ang pag-aalala ay lumitaw sa mukha ni Colonel Borja at Major Ortiz. Ang personal na interogasyon ng Commanding General sa isang Corps Commander na nasa suspect status ay labis na hindi karaniwan. Ma'am, baka hayaan na lang natin. Maingat na sinimulan ni Colonel Borja, ngunit determinado si Vera na umiling. Hindi. Ang kasong ito ay nagsimula sa aming pagkikita at dapat kong tapusin ito. Mayroon akong huling tanong na itatanong sa kanya.
Bilang opisyal at bilang tao, matatag ang kanyang desisyon. Hindi lang niya gusto ang legal punishment, kundi gusto niyang tingnan ang baluktot na kaluluwa ni Valera. Kailangan niyang makita gamit ang sarili niyang mata kung paano siya naging ganoong halimaw at kung may nananatili pa bang katiting na konsensya o pagkakasala sa kanyang puso. Kinabukasan, si Valera, sa ilalim ng escort ng mga inspektor, ay dinala sa opisina ni Vaira. Ilang linggo lamang ang nakalipas, siya ay mayabang na naglalakad sa headquarters na ito, at ngayon, siya ay isang kriminal na nawalan ng lahat. Ang mga bituin ng Major General ay natanggal na mula sa kanyang balikat, at ang kanyang malalim na mga mata at hindi inahitan na mukha ay nagpapahiwatig ng mga paghihirap na dinanas niya. Nang makita ang maraming folder ng dokumento at litrato sa lamesa ni Vera, tila tinanggap na niya ang lahat at yumuko. Inalok siya ni Vera ng upuan, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tumayo si Vera at lumapit sa kanya. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata, tinanong niya sa mahina, ngunit malakas na boses, "General, hindi kita tatanungin tungkol sa mga batas at regulasyon ngayon. Ang lahat ng mga dokumento na ito ang magsasalita para doon. Hindi ito tanong ng isang commander sa isang nasasakupan. Ito ang pinakapangunahing tanong na maaaring itanong ng isang tao, sa isa pa, at sa harap ng tanong na ito, tuluyan ng bumigay si Valera. Ang mga luha ng huli na pagsisisi ay umagos mula sa kanyang mga mata, ngunit ang mga luha na ito ay hindi makahugas sa kanyang mga krimen at ang pagdurusa ng maraming sundalo na tinalikuran niya. Ang kanyang pagbagsak ay naging isang hindi na mababawi na katotohanan. Ang mga resulta ng special inspection laban kay Valera ay malawakang naibalita sa media. Ang mga pahayagan at TV channels ay puno ng mga nakakaakit na headline, pista ng mga kurakot sa buhay ng mga sundalo, dalawang mukha ng general. Walang kahihiyang corps commander nagnakaw ng budget para sa kaligtasan upang ayusin ang marangyang residents. Ang galit ng publiko ay umabot sa sukdulan, at ang karangalan ng militar ay yumanig. Agad na sinibak ng Department of National Defense si Valera sa pwesto, at ibinigay ang kaso sa military prosecutor para sa opisyal na investigasyon. Pagkalipas ng ilang araw, ginanap ang disciplinary committee sa kaso ni Valera sa malaking conference hall ng Armed Forces General Headquarters. Ang lahat ng matataas na pinuno ng militar, kasama ang Chief of Staff, ay dumalo sa pulong. Si Vera ay dumalo rin bilang commander ng SOCOM. Ang atmosfera sa silid ay mabigat at masikip. Hindi lang ito isang paglilitis laban sa isang general, kundi isang seryosong ritual na nagbubunyag ng mga sugat ng buong militar at sinusuri ang kakayahan nitong linisin ang sarili. Si Valera, na dumating sa pulong bilang akusado, ay ganap na ibang tao. Wala nang bakas ng dating kayabangan at tiwala sa kanyang mukha. Pagod na mukha, blanko na tingin, kusot na damit sibilyan na parang prisoner's uniform. Ang lahat ng ito ay malinaw na nagpapakita ng kalaliman ng kanyang pagbagsak. Tumayo siya sa harap ng mga miyembro ng committee at tahimik na nakinig habang binabasa ng Chief of Inspection ang listahan ng kanyang mga krimen, abuse of authority, forgery of reports, forgery of official documents, large-scale embezzlement. Walang katapusan ang kanyang mga akusasyon. Nang matapos ang pagbasa, binigyan siya ng chairman ng committee, ang Chief of Staff, ng huling pagkakataon na magsalita. "General Valera, mayroon ka bang sasabihin?" Matagal na nanahimik si Valera, nakayuko ang ulo, at pagkatapos ay dahan-dahan itong itinaas. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Vera. Walang galit o sama ng loob sa kanyang mga mata, tanging komplikadong magkahalong damdamin. "Wala na po akong sasabihin. Kasalanan ko po ang lahat, at tatanggapin ko po ang anumang parusa." Hirap siyang nagmulat ng bibig. "Isang bagay lang po ang pinagsisisihan ko. Bakit hindi ko po kayo nakilala ng mas maaga? Kung mas maaga lang sana akong nakakilala ng isang mentor na magtuturo sa akin na ang buhay ng isang sundalo ay mas mahalaga kaysa sa lahat, marahil ay iba ang tinahak kong landas. Alam ko po na ito ay dahilan lamang. Ang aking mga krimen ay hindi mapapatawad. Ang kasalanan ng pagpapasama sa karangalan ng militar, ang kasalanan ng panlilinlang sa mga nasasakupan. Dadalhin ko ang bigat na ito sa buong buhay ko." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mabigat na katahimikan sa silid. Marahil ito ay kalkuladong salita upang magdulot ng simpatiya. O marahil, taos-pusong pagsisisi na dumating lamang pagkatapos mawala ang lahat. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanyang buhay bilang isang militar ay nagtapos dito. Ang Disciplinary Committee, pagkatapos ng maikling talakayan, ay nagkakaisang nagdesisyon. Ang akusado, dating Major General Valera, ay napatunayang nagkasala ng paglabag sa disiplina ng militar, paglabag sa Code of Honor, at iba pang maraming krimen. Alinsunod sa regulations, siya ay discharged with loss of military rank. Siya rin ay pinawalang karangalan sa lahat ng parangal at inatasan na magbigay ng ganap na kooperasyon sa investigasyon ng military prosecutor. Ang pagpapaalis ng may pagkawala ng ranggo ay ang pinakakahiya-hiyang parusa para sa isang militar.
Ito ay katumbas ng death sentence na nagwawakas sa kanyang dekada ng serbisyo at nagbubura sa kanya bilang isang militar. Tinanggap ni Valera ang hatol ng walang emosyon. Tahimik siyang yumukod sa huling pamamaalam at umalis sa silid sa ilalim ng escort. Matapos ang lahat, nilapitan ng Chief of Staff si Vieira na lumalabas sa silid at tahimik na nagsabi, General Villarreal, nagawa ninyo ang isang malaking trabaho. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking sugat sa militar, ngunit kasabay nito, binigyan tayo nito ng pagkakataon na tanggalin ang bulok. Lahat ay salamat sa inyo. Nagmamalabis po kayo, Chief of Staff. Ginawa ko lang ang aking trabaho, nagpapakumbaba po kayo. Ngunit ngayon, ang pinakamahalaga ay nasa harap. Kailangan nating ibalik ang nawalang tiwala at reformahin ang sistema upang hindi na maulit ang ganito. Hayaan ng Special Operations Command ang magpakita ng halimbawa. Si Vera, na may seryosong mukha, ay tumango. Ang kanyang puso ay hindi magaan. Ang katotohanan na sinira niya ang buhay ng isang tao, kahit na ito ay para sa hustisya, ay isang mabigat na pasanin sa kanyang balikat. Noong gabing iyon, pagbalik sa kanyang opisina, si Vera, na nakatingin sa dumidilim na kalangitan sa labas ng bintana, ay nalubog sa malalim na pag-iisip. Kinuha niya ang lumang notebook mula sa drawer ng lamesa. Nasa loob nito ang kanyang secret report na nagsimula sa creaking bunk bed. Idinagdag niya ang huling parirala sa tabi nito, huwag kailanman maniko ng kahit sino. Igalang ang bigat ng buhay na nakadagan sa balikat ng ibang tao, ito ang unang obligasyon ng isang bituin. Naalala niya ang huling salita ni Valera. Totoo ba ang kanyang pagsisisi? Hindi niya alam. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang insidenteng ito ay hindi dapat magtapos sa trahedya ni Valera lamang. Ito ay dapat maging isang leksyon para sa buong militar, masakit ngunit kinakailangan na yugto ng paglago patungo sa mas mahusay na hinaharap. Bigla niyang naalala ang sandaling iyon sa hallway kaninang umaga nang nagkabanggaan sila ni Valera, kung huminto siya noon at sinabing patawad, marahil hindi nangyari ang buong trahedya na ito. Sa huli, ang malaking pader ng muog ay hindi winasak ng kanyon, kundi ng isang maliit na lamat, ang lamat na pinangalan ng kayabangan. Nagpasya siya na hanggang sa katapusan ng kanyang serbisyo militar, gagawin niya ang lahat upang hindi na maulit ang ganoong trahedya. Ang pakikinig sa pinakamahina na boses ng sundalo, ang pagprotekta sa kanilang kaligtasan at karapatan, ito ang magiging pangunahing misyon niya. Tapos na ang Judgment Day. Panahon na para hilumin ang mga sugat at lumikha ng bagong pag-asa. Ang bigat ng tatlong bituin sa kanyang balikat ay naramdaman ng mas mabigat at mas sagrado kaysa kailanman noong gabing iyon. Sa JSOG na iniwan ni Valera, humihip ang hangin ng pagbabago. Ang bagong Corps Commander, na itinalaga sa rekomendasyon ni Vera, ay isang taong mayaman sa field experience, na kilala sa kanyang kakayahan na makipag-ugnayan sa mga sundalo. Ang una niyang ginawa pagpasok sa puwesto ay ang utusan na tanggalin ang lahat ng marangyang dekorasyon sa opisina ng commander, at ang perang natipid ay ginamit upang simulan ang programa para sa pag-aayos ng mga luma na barracks sa buong corps. Ang unang pagbabago ay nangyari sa barracks numero 3 ng 37th Battalion. Ang mga creaking old iron beds ay pinalitan ng bago, matibay, at komportable. Ang mga expired na fire extinguisher ay pinalitan ng bago, at nag-instala ng mga modernong fire alarms sa bawat barracks. Ang sirang emergency exit sign ay pinalitan ng LED lights na umiilaw 24 oras sa isang araw. Ang mga sundalo, na namangha sa kapansin-pansing pagbuti ng kanilang kalagayan sa buhay, ay taos-pusong natuwa. Ang mga pagbabago ay hindi lamang sa living conditions. Nagbago ang mismong atmosfera sa unit. Tinanggihan ng bagong corps commander ang authoritarian style, madalas siyang kumain kasama ng mga sundalo sa mess hall, nakikinig sa kanilang mga problema. Ang mga show-off na pagsasanay at walang saysay na paperwork ay nabawasan ng malaki. Sa kanilang lugar ay pumasok ang praktikal na pagsasanay at sapat na pahinga para sa mga sundalo. Ang mga commanders ay tumigil sa paggawa ng fake documents, at ang mga sundalo ay nagkaroon ng pagkakataon na malayang ipahayag ang kanilang opinyon. Si Sergeant Pedro del Rosario, ang may akda ng anonymous letter, ay naging isang tahimik na bayani sa gitna ng mga pagbabagong ito. Ang kanyang pangalan ay hindi kailanman opisyal na isiniwalat, ngunit marami sa unit ang nakahula na ang kanyang matapang na ginawa ang naging panimulang punto ng lahat ng pagbabagong ito. Tahimik pa rin siyang ginagawa ang kanyang tungkulin, ngunit ang kanyang balikat ay tila mas magaan, hindi na siya nagigising sa gabi dahil sa takot. Ang insidenteng ito ay naging isang seryosong babala hindi lamang para sa JSOG, kundi para sa buong SOCOM, at, sa huli, para sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa bawat unit, pinalakas ang mga safety measures at ipinakilala ang institutional mechanisms upang maiwasan ang abuse of power ng mga commanders. Ang butterfly effect, na sinimulan ni Vera, ay naging isang malaking typhoon na nagpabago sa buong militar. Lumipas ang panahon, nagbago ang mga season.
Ang malamig na taglamig ay nagbigay daan sa mainit na tagsibol. Si Vera, tulad ng dati, ay gumising ng alas 4 ng umaga at, sa kanyang field uniform na walang rank insignia, ay nagtungo sa inspeksyon. Muli siyang nagtungo sa 37th Battalion. Nang buksan niya ang pinto ng Barracks numero 3, ang hangin sa loob ay ganap na naiiba kaysa ilang buwan na ang nakakaraan. Sa halip na amoy ng amag, mayroong sariwang hangin, at ang mga sundalo ay payapang natutulog sa mga bagong bunk beds. Ang fire extinguisher sa sulok ay malinis at maayos, at ang emergency exit sign sa dulo ng hallway ay maliwanag na umailaw ng berde, na gumaganap sa kanyang tungkulin. Tahimik siyang nag-inspeksyon sa barracks, at napansin ang isang maliit na piraso ng papel sa tabi ng unan ng isang sundalo. Sa magulo na sulat kamay, nakasulat, ang aming kaligtasan ay nagsisimula sa atensyon ng isang tao. Si Vera, pagkatapos basahin ang note, ay bahagyang ngumiti. Ito ang sandali kung saan nakumbinsi siya na ang pagbabago na labis niyang hiniling ay nagsimula dito mismo, sa pinakamababang antas. Nang aalis na siya, napansin siya ng lieutenant na may duty officer's armband at malinaw na sumaludo. Ito ang parehong batang opisyal na nagtanong sa kanya kung sino siya ilang buwan na ang nakalipas. Ngayon, alam niya kung sino siya. Ma'am, nag-i-inspeksyon po. Oo. Gusto kong makita ang mukha ng mga natutulog na leon, malumanay na sagot ni Vera. Ang lieutenant ay ngumiti ng maliwanag at nagsabi, ang aming mga leon po ay napakahimbing na natutulog kamakailan, lahat po ay salamat sa inyo. Hindi, kayo mismo ang nakamit ng mga pagbabagong ito. Nagbigay lang ako ng isang maliit na tulak. Bahagya niyang tinapik ang balikat ng lieutenant at idinagdag, at huwag mong kalilimutan. Ang pinakamahalagang gawain ng isang commander ay ang gumawa ng bakod kung saan ang mga leong ito ay makakatulog ng mapayapa. Susundin po, ma'am. Iniwan niya ito ni Vera at muling lumabas sa kadiliman bago ang bukang liwayway. Ang kalangitan ay dahan-dahang lumiwanag. Sa horizon, kung saan nagtatagpo ang dilim at liwanag, isang bagong araw ang handa ng sumikat. Sa pagtingin sa horizon na ito, inisip niya ang kanyang landas sa hinaharap. Sa militar, sa mga hindi nakikitang sulok, tiyak na marami pang Valera, at ang kanyang landas ay magiging mahirap pa rin. Ngunit hindi na siya natatakot. Ngayon, marami na siyang kasamahan sa laban na nakakaintindi sa kanya at handang sumama sa kanya. Ang kapangyarihan ay hindi dominasyon, kundi paglilingkod. At ang bigat ng mga bituin ay dapat dalhin hindi sa balikat, kundi sa puso, upang protektahan ang katotohanan ito. Patuloy siyang magiging handa na maging isang shadow commander, at magtungo sa pinakamadilim at pinakamababang lugar. Ang sumisikat na araw sa umaga ay maliwanag na nagpaliwanag sa kanyang mukha. Sa kanyang malalim na mga mata, kasabay nito, sumikat ang isang bagong bukang liwayway para sa Pilipinas. Ito ang apoy ng pag-asa na sumikat mula sa abo ng kawalan ng pag-asa, at ang hindi mapatay na liwanag ng pangako na magtatayo ng isang mas malakas at mas makatarungang sandatahang lakas. Nagtapos ang kwento, ngunit ang tunay na alamat ay nagsisimula pa lamang.